Hindi ko po pinagtatanggol ang mga Chinese. Kaya nga lang malalapit sa puso ko ang mga Chinese. Bakit kanyo na malapit sa puso ko ang Chinese? Dahil ang naging amo ko, mahal niya ang kanyang mga tauhan. Ang dating si Alfonso Yuchengco na emeritus ng RCBC. Hindi siya pumapayag na ang mga nagtatrabaho sa kanyang kumpanya ay maging underpaid. Kung ano ang minimum, yun ang kanyang ipinapatupad. Kung ano ang nasusulat na batas para sa mga trabahante, yun ang natutupad. Ang mga benepisyo, ang health insurance, pati rin ang SSS at pag-ibig intact kung magbayad ang kumpanya ni Alfonso Yuchengco. Ngayon, umalis ako sa bangko dahil ang bangko ay Lunes at Biyernes lamang. Lumipat ako sa isang agency o security agency na pag-aari ng isang Pilipino. Doon ko nakita na ang pag-amo mo pala, hindi naman siguro lahat, pag-amo mo pala ay isang Pilipino. Doon sinasamantalahan ka ng kapwa mo kababayan, kapwa mo Pilipino, kapwa mo kadugo. Ginahasa nila ang aking SSS at pag-ibig. Kinakaltasan pa nila nang hindi namin alam, ninanakawan nila ang aming mga sahod. Hindi namin alam kung magkano ang aming OT. Hindi namin alam kung magkano ang aming sinasahod. Dahil ganun pa rin. Kung kami mag-duty na panggabi, ewan ko ba kung anong hokus-pokus, ang accounting niya ay hindi nagsasalita kung magkano talaga ang sinasahod namin. Ngayon, napagdiskitaan ko po na yung agency ko po ay kurakot at magnanakaw dahil hindi niya hinuhulog ang aking mga benepisyo. Ito po ay ang Mega Octagon. Umalis po ako sa kanila, lumipat po muli ako sa isang agency na pag-aari naman ni Defense Specialist. Dahil si Defense Specialist ay maganda mag-alaga ng kanyang mga tauhan. Itinuturing niyang pamilya ang kanyang mga tauhan, pati na rin ang kanyang mga nasasakupan. Napakaganda ng benepisyo na binibigay ng Defense Specialist Security Agency. Napasok kami sa kumpanya ni Tatang. Si Tatang po na tinatawag ko ay isang inchik. Ngunit si Tatang ay sinusunod rin niya kung ano ang nasusulat sa batas at ayaw niya na naagrabyado ang mga taong nagtatrabaho sa kanyang kampanya. Ang sinasabi ko pong si Tatang dahil yun po ang gusto niyang itawag sa kanya ng mga nagtatrabaho sa kanya. Dahil siya din ay nagsimula sa mahirap at sa kariton. Si Tatang po na binabanggit ko po ay si Henry C. Ang galing po, hindi umaangat ang paa ni Tatang sa lupa. Kahit siya na ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Ngunit hindi mo alam na napaka-humble ni Tatang. Napaka-low profile ni Tatang. Malalaman mo lang na si Tatang pala yun dahil may mga escort. Pero kung hindi mo kilala si Tatang, hindi mo mapapansin na siya pala ang pinakamayamang tao sa Pilipinas nung siya ay nabubuhay pa. Napakaganda po ng benepisyo
na ibinibigay ni Tatang sa mga taong nangongontrata at nagtatrabaho sa kanya. Hindi na po mapapantayan yung mga ibinibigay ni Tatang na mga benepisyo ng mga tao. Kaya kung ako ang tatanungin, mas mabuti na ang Chinese maging amo kontra sa ibang Pilipino. Mayroon pong mga Pilipino din naman na may mapuputing puso. Kagaya po ng mga may-ari ng defense specialist. Napakaputi po ng puso ng may-ari ng defense specialist security agency. Yan po ang last na pinanggalingan ko, na kung saan pantay, patas, kung ano ang kayhuan, yun ang pinagkakaloob ni defense specialist sa kanyang mga tao. Kaya kung ikaw naandyan kay defense specialist, pagbutihin mo, dahil minsan paldo-paldo kapag ka nandyan ka kay defense specialist. Napakasarap magdala ng tao si defense specialist. Ikaw lang ang mananawa sa duty kung nariyan ka kay defense specialist. Kaya mga Jer, kayong mga naririyan kay defense specialist, huwag niyong aabusuhin si defense specialist. Dahil nakita ko kung gaano magmahal ng kanyang mga personnel si defense specialist. Yung kanyang mga inihuhulog na benepisyo sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga empleyado, matutuwa ka. Dahil naaayon talaga sa panuntunan ng ating gobyerno. Maraming salamat po. Kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please, pa-subscribe. Mga mahal ko pong mga kaibigan.